Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jory Duhodires. Shoutout kay Aiko May. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tumangala ang dalawang tao sa gulat, nakita lang sila ni Han Sanchen nang inisyan sila. Sobrang dilim ng puso nilang dalawa. Bago pa sila makapag-react, biglang naramdaman ng lalaking kaduel ni Han Sanchen ang isang napakapangangilabot na puwersa na biglang lumabas, pagkatapos nun, bigla na lang natamba ang katawan niya ng puwersang ito. Boom! Lumipad siya ng patiwarik ng ilang metro at saka bumagsak ng malakas sa lupa. Nang makita ito, ang ibang tao ay gustong magpakitang gilas kay Han Sanchen, ngunit madali siyang humiwalay sa kaunting pagsisikap. Hindi niya ine-expect na ganun lang kadali iyon, pero nang iangat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang inisyan siya ni Han Sanchen. Kung gusto mong bumitaw, hindi ba dapat ako ang bumitaw? Nang matapos magsalita si Han Sanchen ay bigla siyang kumilos gamit ang kanyang kanang kamay. Balik sayo. Boom! Isang spell ang direktang tumama sa kanya, at ang lalaki ay lumipad sa lugar nang hindi man lang napagtanto kung ano ang nangyayari. Kahanga-hanga, hindi napigil ang mapasigaw ni Joyong. Isa laban sa dalawa, parang paghiwa ng melon at gulay, nakakasigaw talaga ng mga tao. Malamig ang itsura ni Kaosoy, halatang hindi matanggap ng ilang sandali ang sitwasyong ito. Lalo na't nasa harapan pa niya si Joyong. Bagamat magkakamag-anak ang lahat, ang relasyon sa pagitan ng mga kamag-anak ng kanilang klase ay hindi kasing lakas ng inaakala. Kailangan pa nilang bigyan ng higit na pansin ang isang taong kapareha. Kung hindi maganda ang Kao family mo, may iba pang pamilya. Kung ang ibang pamilya ay hindi maganda, mayroon ding mga pamilya na may mga banyagang apelyido, may mga taong gustong suportahan ang pamilyang Zhou. Sa makatuwid, ang pagkawala ng mukha sa harap ni Zhou yung ang pinaka hindi kinaya ni Kaosoy. What the hell are you doing standing still? Bumangon ka dali at gawin mo ulit. Sa sandaling uminom si Kaosoy, ang dalawang tagasunod ay hindi nang ahas na huminto, at mabilis na tumayo at inatake muli si Han Sanchen. Pagkakita kay Han Sanchen na lutisin ito ng napakadali, at wala nang galit sa kanyang mukha ngayon, si Joyong, isang lalaking tulad ni Joyong, ay agad na naunawaan na nais ni Han Sanchen na ipakita ang kanyang kakayahan, at hindi niya ito pinigilan. Siya ay masunurin, maging manonood. Haha, ngayon lang nagkamali, laging pabaya itong dalawang followers ko. Napalingon si Kaosoy sa mga oras na ito at pilit na nirerespeto sa harap ni Joyong. Ngumiti si Joyong at walang gustong sabihin, kaya tinanong niya, talaga? Oo, tingnan mo ulit, this time, gagana talaga. Paano kung hindi gumana? Nakangiting tanong ni Joyong. Kung gayon imposible, haha. Ayon nga sa sinabi mo, kung sinabi mong square ang mundo, tapos square. Paano naman ito? Tumaya tayo. Ano sa tingin mo? Lahat tayo ay isang pamilya, kaya maaari tayong gumawa ng anumang taya. Ngumiti ng alanganin si Kaosoy. You're going to win, ang 3 win Aries ko ay aalagaan na ng Kao family mo simula ngayon, what do you think? Nakangiting sabi ni Joyong. Originally, ayaw talagang sumugal ni Kaosoy. Kung tutuusin, pinakabawal ang kanyang pamilya sa mga ganoong kalaking taya. Kapag nanalo ka, mawawalan ka ng galit, pero kapag natalo ka, hindi ka magkakasundo. Ngunit pagkaraang marinig na si Joyong ay tuwirang nagbigay sa kanya ng 3 gawaan ng alak, nagbago ang isip ni Kaosoy. Ang bawat negosyo ng pamilyang Zhou ay isang malaking bagay, at bawat isa sa kanila ay kumikita ng maraming pera, at sila ay nagbabayad ng 3 sa isang pagkakataon. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang makasali siya sa negosyo ng pamilyang Zhou, na nangangahulugan na magkakaroon ng mas malaking pagkakataon na makisali sa iba pang kumpanya ng pamilya ng Zhou sa hinaharap.
Sa pag-iisip nito, nagmamadaling ngumiti si Kaosoy at sinabing, kung gayon paano kung matalo ako? Nawala. Pagkatapos ay hayaan mong ipagbawal ako ni Cao Tian sa pamilya ng Cao sa loob ng 3 taon, matututuhan ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging magalang at kung ano ang ibig sabihin ng pangako, sa halip na lumabas at gugulo sa akin buong araw. Kaosoy, let me tell you, if you continue like this, sooner or later, mapapatay ng pamilya Cao mo ang anak mo. Hindi seryoso ang mga salita ni Joyong, ngunit tiyak na hindi rin ito magaan. Ito ay isang kabuuang katok. Naririnig din ni Kaosoy ang amoy at babala sa loob. Para kay Kaosoy, naramdaman niyang baka hindi nasiyahan si Zhou Tian sa nangyari ngayong gabi. Sa pag-iisip nito, si Kaosoy ay hindi nang ahas na tumanggi, at mabilis na tumango, sigurado, tumaya tayo ayon sa iyong mga salita. Malamig na ngumiti si Joyong, manood ka lang, malulungkot ka. Medyo hindi nasiyahan si Kaosoy at sinabing, not necessarily. Although 2 versus 1 is a bit unwinnable, but from another perspective, it is also a huge advantage between 2 people versus 1 person. Walang magawang umiling si Joyong. Kaosoy, hindi malaki o maliit ang iyong pamilya ng Cao, ngunit alam mo ba? Ito ay dahil sa iyong posisyon kaya medyo makitid ang iyong paningin. Minsan, hindi mo alam kung anong klaseng kalaban ang kinakaharap mo, just open your eyes and take a good look. Bagamat hindi nagsalita si Kaosoy, halata naman na medyo hindi siya kumbinsido. Alam na alam niya ang mga kakayahan ng dalawang tagasunod, at nalutas nila ang maraming problema para sa kanya sa paglipas ng mga taon, kung magsanib puwersa silang dalawa, mahihirapan silang maging magkaribal. Bukod sa kung ano paman, para sa isang malaking pamilya tulad ni Joyong, kung ang kanyang mga tagasunod ay nakikipaglaban sa kanyang mga tagasunod nang hindi nakuha ang antas ng Diyos na pera ng kasanayan, siya ay may tiwala na hindi siya matatalo. Sa makatuwid, sa isang tiyak na lawak, ang kanyang entourage ay halos maihahambing sa mga malalaking pamilya, at maaari niyang salakayin ang mga pamilyang iyon na mas maliit lamang. Maliban kung ang taong iyon ay nasa mas mataas na posisyon kaysa sa iyo. Iyon ay isang pamilyang mas malaki kaysa sa pamilyang Zhou. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, ang mga taong na-recruit ng iba ay maaaring maging mas makapangyarihan. Ngunit ito ay theoretical lamang, dahil ang Joyong ay isa na sa mga kisame sa mga pamilyang dumating upang lumahok sa pagdiriwang ng anibersaryo ng mga sikat na tindahan. Bakit walang mas advance sa akin? Napangiti si Joyong ng mapang-uyam, hindi naiintindihan ni Cao Tian ang katotohanan ito, hindi mo rin ba naiintindihan? May mga tao, at may langit sa labas ng langit. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Kaosoy ang sarili. Kilalang kilala niya ang ugali ni Joyong, hindi siya masasabing mayabang na tao, pero at least he maintained a certain degree of arrogance and domineering. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na mapalapit sa kanyang pag-unawa, matagal na niyang kilala si Joyong, at bihira niyang marinig na pinupuri ni Joyong kung sinong kumpanya o tao ang malakas. Pero ngayon, may mali. Sa pag-iisip nito, dali-dali niyang nilinggan si Han Sanchen, na nakikipag-away na naman sa dalawa niyang tauhan. Sa pagtingin pa lang nito ay nagpanik na siya. Pagharap sa dalawang followers na sumugod na naman, hindi man lang umiwas si Han Sanchen, bigla siyang naglabas ng napakalaking apoy gamit ang kanang kamay niya at direktang sinuntok ang mga ito. Akala ko ito ay magiging away ng dalawang panig, ngunit hindi ko inaasahan na ang dalawang tagasunod ay nakipag-ugnay lang sa estilo ng kamaunihan. Sanchen, wow! Isang malakas na apoy ang nagtulak sa napakalakas na hangin upang direktang basagin ang opensiba ng dalawang lalaki, at napatumba sila pabalik sa isang kisap mata. Boom! Ang dalawang tao ay parang dalawang pirasong basura sa isang malakas na hangin, agad na ibinaba at sa kanila lampasan. Sa wakas, sumagwan siya sa isang pader ilang metro ang layo at huminto pagkatapos ng isang biglaang banggaan. Malinaw na naramdaman ni Kaosoy at ng iba pa ang malakas na alon ng init na tumatama sa kanilang mga mukha pagkatapos natanggayan ang dalawang tagasunod. Kahit na hindi naman talaga sila nasaktan, ramdam na ramdam nila ang nakakatakot na kapangyarihang dala nitong heatwave. Puff! Sa di kalayuan, ang dalawang taong natamba ay tumalsik ng isang subo ng dugo, saka tumagilid ang leeg, kumikit, at tuluyang nahimatay. Sit-sit, si Joyong ay maituturing na isang taong nakakita na ng mundo,
ngunit sa sandaling ito ay hindi niya maiwasang makalanghap ng malamig na hangin. Anong nangyari? Dalawang ganoong mga Panginoon ang natalo ng labis. Bagamat naniniwala siyang si Han Sanchen ang mananalo, hindi niya inaasahan na magiging ganito. Masyado lang itong exaggerated. Gusto mo pa bang lumaban? Sinulyapan ni Han Sanchen si Cao Sui at ang iba pa. Hindi tanga si Cao Sui. Pinaalalahanan siya ni Zhou yung kanina, ngunit pagkatapos ay direktang pinatay siya ng kabilang partido ng unilaterally, kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, hindi bababa sa naunawaan niya ang balangkas ng ilang mga bagay. Siguradong hindi ordinaryong tao ang binata sa harapan ko. Sa makatuwid, kailangan niyang malaman kung paano huminto. Parang may nakilala tayong master. I'm sorry, hindi tayo mag-aaway, nagmamadaling sumuko si Cao Sui. Dad, anong pinagsasabi mo? Hindi nasiyahan si Cao Tian, bagamat natalo ang dalawang tagasunod, hindi ibig sabihin na tuluyan na silang natalo, may dalawa pa silang followers from Zhou Tian. Tapos idagdag mo pa yung 20 gwardya sa likod niya, paanong hindi nila siya kakayanin kung magkakasama silang lahat? Bukod dito, ang pamilyang Zhou ay lahat, kung may nagmamadali, maaari silang magtaas ng mga braso at sumigaw sa likod bahay ng kagalang-galang na panauhin, at maraming tao ang tutugan. Pagdating ng panahon, mas maraming tutulong, pero anong magagawa ng lalaking ito? Tumahimik ka, nakapanlulumong nagmura si Cao Sui, hindi niya alam kung gaano kataas ang langit, kung nasaktan niya ang mga taong hindi dapat masaktan, mahihirapan lang silang tumayo sa huli. Tatay, hindi nasiyahan si Cao Tian at gusto pang tawagan ang kanyang ama. Sa nakikita nitong suwail na anak na ito ay kumikilos na, hindi na talaga nakayanan ni Cao Sui. Nasnak, isang malutong na sampal sa mukha ang diretsong umalangaw-ngaw sa buong eskinita. Lahat ng 20 gwardya ay natigilan, kabilang ang ikatlong tiyuhin ng pamilyang Cao na kasama nila. Ang young master ay ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya, kaya ang Panginoon ay laging nagdadabog sa kanya. Maraming beses, halatang nagkamali siya, ngunit hinding-hindi siya parurusahan ng amo, at kung minsan ay inaaliw pa niya ito bilang kapalit. Ngunit ngayon, hindi lamang ito ginawa ng amo, kundi sinampal niya ito ng diretso. Ito ay hindi pangkaraniwan, ngunit ito ay hindi kailanman nangyari bago. Dad, ikaw, nataman mo ako. Saglit na hindi nag-react si Cao Tian, hinawakan ang mukha at hindi makapaniwalang nakatingin sa ama. Malamig na sumigaw si Cao Sui, di bale na matalo kita, kung patuloy kang manggugulo, mas lalo pa kitang bugbugin. Gusto talaga ni Cao Sui na turuan si Cao Tian on the spot, pero sa harap ng napakaraming tao, alam niya na gustong iligtas ni Cao Tian ang mukha, at siya mismo ang gustong magligtas ng mukha. Sa makatuwid, hindi seryoso ang kanyang sinabi, umaasa lamang siya na mauunawaan ni Cao Tian ang kanyang sinasabi. Ngunit sa panahong ito, si Cao Tian ay lubos na nagalit sa sampal ni Cao Sui at nawalan ng malay, paano niya pa naririnig ang nakatagong kahulugan. Hindi mo pa ako sinaktan simula bata ka, ngayon, sinaktan mo ako para sa isang outsider, Dad, ang galing mo. Galit na sabi ni Cao Tian na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi talaga alam ni Cao Sui ang sasabihin kaya napalingon siya sa isang tabi. Sama ng loob na tumanggo si Cao Tian, alam niyang hindi maasahan ang kanyang ama. Siya ay matanda at sa makatuwid ay hindi gaanong matapang. Nang makita niyang itinumba ang kanyang mga tagasunod, natakot siya. I am very aware sa kanyang duwag na ugali. Gayunpaman, siya ang pinuno ng pamilyang Cao kung tutuusin, kaya't kung ayaw niyang muling kumilos, ay hindi na siya maasahan ng kanyang pangatlong tiyuhin. Makikinig sa kanya ang ikatlong tiyuhin, ngunit imposibleng malampasan ng ikatlong tiyuhin ang kanyang ama. Kaya, isa lang ang posibilidad sa ngayon. Yan ay Joyong. Tito, duwag ang tatay ko, wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman matapos siyang bugbugin, alam kong hindi ikaw ang tito, ikaw ang padre de pamilya ng Zhou, kasing yaman ka ng bansa, hindi ka natatakot diba? Mapait na ngumiti si Joyong at ayaw talagang sumagot. Hindi pa rin nakakaintindi ang tandang ito at nagsasalita pa ng kalokohan. Ano kayang masasabi niya? Datapwat sa mata ni Cao Tian, na nahihilo sa galit, ang kanyang ugali ay isang uri lamang ng pagpayag. Alam kong iba ang tito ko sa tatay ko. Tito, hilingin mo sa mga tagasunod mo na kumilos, at hilingin ko sa mga gwardya ko na kumilos, marami tayo,
kaya hindi na kailangang matakot sa kanya. At saka, malakas na tao lang ang batang iyon sa labas, although hindi ko alam kung paano natalo ang 2 followers ng tatay ko, nung sinaktan niya kami kanina, wala man lang kaming naramdamang sakit. So I thought that he was just pretending, so he used all his strength to deal with my father's followers. Sabay tayo, hindi makakatakas ang batang ito. Nang makita ang seryosong tingin ni Cao Tian, umiling si Jo Yong, Cao Tian, hindi mo ba narinig ng malinaw ang mga salita ng iyong ama? May ilang bagay na dapat mong matutunang pakinggan, mayroon kang mga mata, kaya dapat kang matutong tumingin sa iyo, ang tingin sa mga mata ni tatay. Umalis ka na lang. Nang marinig ito ni Cao Tian, hindi lamang siya napaatras, kundi lalo pang nagalit, tiyuhin, ano ang ibig mong sabihin? Maaari bang ikaw ay duwag gaya ng aking ama? Galit na sumigaw si Cao Soy, shut up, my uncle is someone you can comment on at will. I have to say, matanda na kayong dalawa at nawalan na kayo ng lakas ng loob, duwag kayo. Galit na galit si Cao Tian. Naiinis siya sa sobrang kawalan ng respeto ng kanyang mga magulang sa harap ng 2 dilag. Galit na galit siya, ano bang klaseng kalokohan ang pakialam niya? Anong klaseng kalokohan tito? Sa sandaling ito, sino ang makakatulong sa kanya na ilabas ang kanyang galit? Sino ang kanyang ama, sino ang kanyang tiyuhin? Halos galit na galit si Cao Soy, ngunit saglit na hindi niya nakayanan na hampasin siya, at hindi niya napigil ang pag-alitan siya. Nang siya ay nasa isang dilema, si Jo Yong ay biglang ngumisi, Cao Tian, so gusto mo talagang kumilos ang aking tiyuhin, tama? Oo, biglang lumiwanag ang mga mata ni Cao Tian sa pag-aakalang bumalik na ang mga pangyayari. Marahan na ngumiti si Jo Yong at nagpatuloy, sige, pwede namang kumilos si Tito, pero dapat paalalahanan ka ni Tito, hindi ka dapat magsisi. Hinding-hindi ako magsisisi, naputol. Diretsong sinampal ni Jo Yong si Cao Tian sa mukha gamit ang Yun kanya. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!